Dear IFM, sabi nila, the truth will set you free. Pero paano kung ang katotohanan na yun ang siyang magiging dahilan upang habang buhay kang makulong sa kalungkutan? Pipiliin mo pa rin bang magpakatotoo o hahayaan mong mamuhay ka na lang sa pagtatago? Mga idol, itago niyo na lang ako sa pangalang Nicolas. Hindi na ako masyadong magpapakilala dahil marami akong kaibigan na avid listener ng inyong programa. Sumulat lang naman ako upang magbahagi ng kwento at maglabas ng aking nararamdaman. Bata pa lang ako, likas na sa akin ang pagiging malihim. Problema man o mga importanteng bagay na nangyayari sa akin, lahat ng yon sinasarili ko lang. Hindi ko alam kung saan ako natutong maging ganon. Pero mas nagagawa kong harapin ang problema o na-e-enjoy ang isang bagay kapag ako lang mag-isa. Mga idol, nadala ko ang ugali kong iyon hanggang sa lumaki na ako. Walang nakakaalam o kahit man lang nakakapansin kapag may mabigat na akong nararamdaman. Tulad ng sinasabi nila, parati lang daw akong chill o di kaya nonchalant sa mga bagay-bagay. Kaya naman, nagagawa kong maglihim ng matagal sa mga taong nakapaligid sa akin. Oras na naman kaya ako makauwi nito. Kung di lang sana ako tinamad na tapusin to nung Friday, edi sana maga akong makauwi ngayon. Ay nako. Uy, pinsan, ano? Hindi ka ba sasabay sa akin pa uwi? Hindi na muna, Aaron. Marami pa akong gagawin eh. Hanggang bukas na lang binigay na palugit sa akin ni boss. Kaya kailangan kong tapusin to. Eddie, overtime ka na naman yan. Ano pa nga ba? Naantok na nga ako eh. Oy, labanan mo yan. Mukhang marami-rami pa yan, oh. O siya, oy, Insan, mauna na ako sa'yo, ha. Sige. Ingat. Salamat. Huwag ka masyado magpapagabi, ha. Alalahanin mo, hindi ka anak ng mayari. Sira ulo. Sa wakas, natapos din. Naku po, kumakalam ng tiyan ko ah. Anong oras na ba? Kaya naman pala. Mag-alas 8 na ng gabi. Kailangan ko nang kumain. Sino man kaya to? Si Janice pala. Hello? Hello, nasaan ka? Nasa office pa. May tinatapos lang akong trabaho kaya late na ako mag-out. Bakit? Ay, nasa office ka pa pala. Akala ko kasi nakauwi ka na. Bakit? Pupunta ka? Oo, sana. Wala kasi ako kasama sa bahay eh. Wala sa bahay si na mama. Bukas pa ako uwi. Sa bahay ka na matulog. Magdadala na lang ako ng hapunan natin pag uwi. Sure ka, ayos lang? Oo naman. Sus, ikaw pa. Sige na. Mauna ka na sa apartment ko. May susi ka naman, di ba? Pumasok ka na lang doon. Magta-taxi na lang ako pa uwi para mabilis. Sige. Magkaayos lang ako ng gamit. See you later. Bye! Bye. Ano kayang masarap i-take out? May bagong bukas na restaurant malapit dito. Sorry hindi mo ako siguro narinig kasi may kausap ka sa phone. Akala ko nga minumulto ko kasi may naririnig ako nagsasalita sa malayo. Ikaw pala. Wala napa-overtime nang wala sa oras eh. Ako rin Grabe naman kasi itong mga boss natin. Ang OA magbigay ng mga trabaho. Anyway, may bagong bukas na restaurant malapit dito. Sabi nila masarap daw doon. Gusto mo, sabay na tayong pumunta? Mag-take out lang ako eh. Oo, narinig ko nga teka, girlfriend mo ba yung kausap mo? Oh, MU ba? Pero kung ano man ang meron sa inyong dalawa, maserte siya sa'yo. Talaga? Oo, mabait at masipag ka kaya. Kaya kung sino man yan, matalino siya dahil ikaw yung pinili niya. Ay. So sabay na tayo? Sige. Ayusin ko lang tong mga gamit ko. Okay, sige. Hintayin na lang kita sa may labasan. Sige. Idol, masaya na ako na mayroon akong sariling mundo at iisang tao lang ang nasa mundong iyon. Kung sa iba, malungkot ang ganon. Pero para sa akin, kontento na ako. Dahil ang taong iyon ang pinakamahalaga sa akin. Sobrang private rin kasi akong tao.
Ayokong may ibang nangingialam ng mga desisyong kailangan kong gawin. At kung magkamali man ako, at least, sarili ko lang ang sisisihin ko sa bandang huli. Makakapagkape ulit. Grabe yung anto ko kanina. Napuyat ka na naman kagabi, no? Ikaw napapansin ko na parang gabi-gabi ka nang napupuyat Oy, umamin ka nga. May chicks ka, no? Uy, wala no. Eh, May nilalaro lang kasi ako sa cellphone ko kaya napupuyat ako. Inan-install ko na nga kanina eh. Paano, naapektuhan yung trabaho ko kasi nga, napupuyat ako. no, sige, sabi mo eh. Kung wala pa, edi pwede kitang ipakilala dun sa kakilala ko. Si Sophie. Maganda at sexy. Bagay na bagay sa'yo. Hay nako, Aaron. Tigilan mo ako sa mga pa-blind date mo na yan. Parati na lang ako nadadali. Tsaka isa pa, wala akong panahon sa mga ganyan. Nakafocus lang ako sa trabaho ko. Nakita kaya kita nung isang araw. Nakangiti ka habang may binabasa sa cellphone mo. Lo, di ba pwedeng may binabasa lang? Oo nga. Binabasa mo yung message na kung sino mong babae mo ngayon. Ewan ko sa'yo. Gulo mo kausap? Wala nga kasi sabi. Kung wala nga, umayag ka nang ilakad kita kay Sophie. Mabait naman yun eh. Maganda at sexy pa. Matalino. Mayaman. No, jackpot ka dun, insan. Ayoko nga. Kulit naman ito. Oh, hey Ron, Nicholas. Naka-break din pala kayo. Ako naka-break. Ewan ko lang dito kay Aaron. Mukhang tinakasan na naman yung trabaho niya. Oy, hindi Hindi ba pwedeng magkape lang saglit? Grabe naman to. Ay, Nicholas. Nagustuhan mo ba yung restaurant na pinuntahan natin nung isang gabi? Masarap, di ba? Oo. Masarap nga siya. Buti na lang marami yung in-order ko kasi kaunti na lang pala yung servings nila. Pero masarap talaga. Mukhang babalik nga ako dun eh. Sabi ko sa'yo sulit yung magagastos mo dun. Medyo pricey pero masarap naman. Oo nga eh. Paula, parang mas lalo ka yatang gumaganda ngayon Ay nako Aaron, hindi tatalab sa akin yung mga pambobola mo. Seryoso nga. Parang pumuputi ka. Anong ginagawa mo? Ano ka ba, wala? Nagumpisa lang akong gumamit ng white rose papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Kaya naman pala. O siya, mauna na ako sa inyo Sa labas kami magbe-break ni Nina. Sige, enjoy. Kayo rin. Bye. Oy, insan, bakit hindi na lang kaya si Paula? Ha? Sa umpisa pa lang, sinasabihan na ako ni Aaron na pormahan ko na raw si Paula. Total naman, mas gusto na raw ito sa akin, kaya hindi na ako mahihirapang pasagutin. Panay ang oo ko lang nung una pero ang totoo, ni minsan ay hindi talaga ako nagkaroon ng interes kay Paula. Dahil sa simula pa lang, may nilalaman ng iba ang puso ko. Mabuti na lang holiday ngayon, pareho tayong walang pasok. Kaya nga eh. Buti pinayagan ka na ng buong weekend na wala ka sa bahay niyo. Nagsabi ako na maglalaon yun kami ni na Helen. Sinabi ko naman kay Helen na magkunwari na lang, in case magtanong si Mama. Ikaw talaga, gawaing estudyante Ganun talaga. Wala naman akong choice kundi magsinungaling. Dahil kapag sinabi kong pupunta ako sa bahay ng boyfriend ko at doon ako magwi-weekend, marami pang paliwanag mangyayari. Sa bagay. Nainggit nga ako sa'yo Bakit naman? Kasi mag-isa ka lang dito sa apartment mo. Lahat ng kapatid mo at magulang mo nasa ibang bansa. Walang nangingialam sa mga gagawin mo. Oo, pero malungkot din yun Kasi, syempre, ako lang parating mag-isa rito. Ay, sana dumating yung araw na pwede na tayong parating magkasama, no? Tapos malaya tayong nakakapunta sa mga lugar na gusto natin, na hindi nagtatago. Nakakasawa na rin kasi dito sa apartment mo Ultimong panonood ng sine. Hindi natin madalas magawa. Kailangan pa natin dumayo sa malayong lugar para gawin yun. Huwag ka mag-alala, darating din tayo dyan. Kahit na gustong gusto ko yun, alam ko namang imposibleng mangyari ang sinasabi mo. Huwag mong sabihin yan. Naniniwala ako na balang araw, aayon din sa atin ang panahon. Yan ang gusto ko sa'yo positive kang mag-isip. Likahan dito, payakap nga ako. Sino yun? Teka, baka yan na yung pinadeliver nating pagkain. Ay, sa wakas dumating na din.
Bubuksan ko lang Surprise! Aaron? Uy naman ito. Gulat na gulat. Bakit? May inaasahan kang iba? Wala. Anong ginagawa mo rito? Makikistorbo. Wala akong magawa sa bahay. Kaya naisipan kong puntahan ka na lang dito. Oh, may dala akong pagkain. Saka tara, laro tayo. Oh, tabi ka na nga dyan. Teka lang. Teka, ano kasi? Minsan, ayos ka lang ba? Bakit parang pinagpapawisan ka? Alam ko na. May kasama kang babae dito, no? Ha? Wala. Bakit bigla kang kinabahan, ha? Ang tagal naman yan, nagugutom na ako. Aaron? Janice! Nandito ka pala? Pa. Mas masaya to. Tayong tatlo ang magkakasama. Magpipicture tayo mamaya. Iinggitin ko yung mga iba pa nating pinsan. Teka, bakit ka nga pala nandito? Wala. Dinadalaw ko lang tong si Nicolas. Daya nito. Hindi mo man lang ako tinawagan di sana sabay na tayong pumunta dito. Ano Nicolas? Uy, may alam na ako sa kusina mo ha para maayos ko itong mga pagkain natin. Masarap to. Paano to? Kasama natin si Aaron. Hayaan mo na. Basta huwag na lang tayo magpahalata. Wala naman siyang napansin eh. Araw nating dalawa to may sumabit pang asungot. Hayaan mo na. Basta mamaya kapag pauwi na kayo, tumangi ka na lang na magpahatid. Tapos hintayin mo lang siyang umalis. Tsaka bumalik ka rito, okay? Sige. Hoy, kayong dalawa dyan! Tara na dito! Ang tagal yung dalawa eh! Oo, andyan na. Tama kayo ng pag-intindi. Ang babaeng tinutukoy kong naglalaman ng puso ko ay si Janice. Pinsang buo ko. Halos 1 taon na rin kaming may lihim na relasyon. Mula pagkabata pa lang, malapit na kami sa isa't isa. Sa lahat ng pinsan ko, si Janice ang nagsilbing best friend ko. College pa lang ako nang makaramdam ako ng kakaiba para sa pinsan ko. Gusto ko siyang parating makita at kasama. Naiinis ako kapag may ibang pumuporma sa kanyang lalaki. Parati akong nakakontra kapag may gusto siyang sagutin na manliligaw. Hanggang isang araw, hindi ko na kinaya ang bigat ng nararamdaman ko, kaya buong tapang akong umamin kay Janice. Ganun na lang ang gulat ko nang pareho pala kami ng nararamdaman sa isa't isa. Mga idol, alam namin pareho na isang malaking kasalanan ang relasyon naming dalawa. Pero, naglakas loob kaming panindigan ang pagiging makasalanan, alang-alang sa pag-ibig. Nagawa naming itago ni Janice ang relasyon namin dahil alam ng lahat kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Pareho rin kaming malihim at magaling magtago kaya sa loob ng 1 taon, naging masaya kami na hindi nalalaman ng kahit na sino. Sa wakas, natapos din ako sa mga trabaho. Kailangan ko nang mag-ayos ng gamit dahil baka malate pa ako sa biyahe. Naks naman, sana all nakapagbakasyon. Magbakasyon ka rin kasi. Iniipon ko yung vacation leaves ko dahil bahala kong mag-Vietnam sa birthday ko. Ay, o nga pala no. O diba, mas maganda yung iyo. Ako nga sa Baguio lang eh. Bakit kasi hindi ka nangingibang bansa? Sana, kapag kaya na ng budget. Ay, teka. Sa Baguio ka pupunta, di ba? Oo, bakit? Doon din ang punta ni Janice. Talaga? Oo. Binanggit niya sa akin nung isang araw na nakalib siya ngayon tapos pupunta siya sa Baguio. Hanggang Sunday. Hanggang Sunday ka rin, di ba? Oo. Pero hindi ko alam yung tungkol sa plano niya. Kasi ako, matagal ko na talaga tong pinaplano. Sino raw kasama niya? Ang sabi niya, secret daw eh. Alam mo, kayong dalawa nagtatampo na ako sa inyo. Ha? Bakit naman? Masyado na kayong malihim eh. Halata naman na may girlfriend at boyfriend na kayo pero ayaw nyo namang sabihin sa akin. Dati naman, walang lihiman sa ating magpipinsan ah. Hindi kami malihim. Sadyang chismoso ka lang. Oy, grabe naman to. Hindi pa pwedeng gusto ko lang alamin talaga. Kaya nga, chismoso nga. Concern lang naman ako eh. Siya, mag-enjoy ka na lang sa bakasyon mo. Kapag nakita mo si Janice doon,
kuhanan mo ng picture yung kasama niya dahil sigurado akong boyfriend niya yun. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan. Alis na ako. Sige, ingat. Sarap naman dito. Buti na lang talaga nagtanong ako kay Mariel kung saan ang pinakamasarap na karinderya dito. Sobrang sulit oh. Uy, ba't ang tahimik mo naman? Ayos ka lang ba? Kanina ka pa sa biyahe eh. Ba't kasi di ka nag-iingat? Ha? Anong sinasabi mo dyan? Muntik na tayong mabuko na Aaron. Napansin niya na sa isang lugar lang tayo pupunta. Ano ka ba naman? Masyado kang paranoid eh. Hindi ba pwedeng nagkataon lang na iisang lugar na pupuntahan natin? At sinabi mo na may kasama ka. Sinabi ko na may kasama ako. Pero hindi ko naman sinabi kung sino. Kaya anong iniinis mo dyan? Hindi naman tayo mabubuko nun niya. Anong hindi? Janice, paano kung matagal na pala siyang may napapansin sa ating dalawa? Hindi niya lang sinasabi dahil may mga bagay lang siyang gustong kumpirmahin. Hindi ka kasi nag-iingat sa mga sinasabi mo eh. Relax lang, okay? Kaya nga tayo nagpakalayo ngayon para mag-celebrate ang 2nd anniversary natin eh. Tapos sisirain mo lang dahil sa isang bagay na hindi ka naman sigurado? Natatakot lang kasi ako na baka mabukot tayo nang wala sa oras. Alam mo minsan, naiisip ko na mas maganda na rin siguro kung mabuko na tayo para matigil na tong pagpapanggap natin. Nag-iisip ka ba? Isang malaking gulo yung gusto mong mangyari, Janice. Parehong magagalit sa ating mga pamilya natin. Baka nga itakwil pa nila tayo eh. Malalaki na tayo, Nicolas. Hindi na dapat kinokontrol ang buhay natin. Anong magagawa natin kung hindi natin napigilan ang mahalin ng isa't isa? Pero kasi mali. Maling-mali. Nagsisisi ka na minahal mo ko? Na pinasok mo ang maling relasyon na to? Hindi naman sa ganon. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Alam mo na kung pwede lang, ipagsigawan ko sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Pero nasa isang delikadong sitwasyon tayo ngayon. Isang mali lang na kilos natin, mabubunyag na ang lahat. Hindi pa ako handang mangyari yun. Dahil natatakot ka? Oo. Natatakot ako sa posibilidad na mawala ka sa akin. Hindi ko pa kayang harapin yun. Kaya sinusulit ko mga pagkakataon na kasama kita, kahit sa mga nakaw na sandali lang. Mga idol, matagal na rin namang gusto ni Janice na umamin na kami sa pamilya namin para matapos na ang lahat. Ganon din naman daw kasi yon. Magagalit at magagalit pa rin naman daw sa amin, kaya ano pang saysay kung itatago pa ng matagal. Pero ako lang itong hindi pa handang magpakatotoo sa lahat. Takot na mabunyag ang sekretong matagal kong tinago at iningatan. Hanggang isang gabi, Anong meron? Ba't bigla ka nag-aya uminom? Huy, ayos ka lang? Halos makalahati mo na yung bote ah. May problema ka ba? Ako wala. Pero ikaw, meron. Ha? Ako? Ako may problema? Oo, malaki. As in malaki. Ano bang sinasabi mo dyan? Ay. Sige, ganito na lang insan. Bibigyan kita ng pagkakataong magsabi sa akin ng totoo. Diretsuhin mo na nga lang ako, Aaron. Saan ba pupunta tong usapan na to? Janice. Anong meron kay Janice? Hindi ka talaga amin, no? Tama ng pasikot-sikot pwede. Sabihin mo na nga ako anong gusto mong sabihin. Ano bang meron kay Janice? Ba't ba natin siya kailangang pag-usapan? Alam mo, yan ang dahilan kung bakit nagawa niyong bilugi ng mga ulo namin. Kaya gagaling niyong magtago, magkunwari. Alam mo, hindi ko alam kung anong sinasabi mo ah. Okay. Nakita ko kayo. Kahapon, magkasama sa isang pasyalan sa Tagaytay. Akala ko wala lang. Nasaktuhan na sa isang lugar lang tayo, magkikita-kita. Lalapitan ko pa nga sana kayo eh. Tapos, bigla akong nakitang nag-holding hands kayo ni Janice. Ang sweet nyo nga eh. Hindi akalain ng lahat na isang kasalanan yung ginagawa nyo. Bakit? Dahil magpinsan kayong dalawa. Magkadugo kayo. Oh, ano? Biglang natahimik ka dyan. Namumutla ka pa nga. Ano akala mo? Habang buhay niyo matatago ang relasyon niyo ni Janice? Aaron, Kaya naman pala ayaw mong ipadate sa ibang babae dahil
may magsiselos na pala. At kaya naman pala parati kang pupunta sa ibang lugar para walang makakita sa inyo. Ibang klase ang galing nyo. Aaron, nakikiusap ako sa'yo. Please, huwag mong sasabihin sa ibang nalalaman mo. Paano kung sabihin ko, ha? Ititigil niyo ba ang kalokohan niyo ni Janice? Sira ulo ka, Nicolas. Pisan mo yun. Nag-iisip ka ba? Hindi man lang ba kayo nandiri sa mga pinag-aagawa ninyo, ha? Kala ko ba ikaw ang pinakamatalino sa ating lahat? Bakit hindi mo lang ginamit yung utak mo? Maniwala ka man o sa hindi, mahal ko si Janice. Nagmamahalan kaming dalawa. Wow! Nagmamahalan kayong dalawa! Hindi nyo man lang naiisip ang mga taong nasa paligid nyo? Kung ano magiging tingin nila sa inyo? Uulitin ko, Aaron, mahal ko si Janice. Makipaghiwalay ka sa kanya! Pero, Huwag kang tanga, Nicolas! Huwag mong sirain ang mga buhay nyo ng dahil lang sa lintik na pag-ibig na yan! Oo! Magiging masaya kayo. Pero darating kayo sa puntong pareho yung pagsisisihan yan. Kaya ngayon pa lang, gawin nyo na tama! hindi mo kami maiintindihan dahil wala ka naman sa sitwasyon namin. At nagpapasalamat ako dahil wala ako sa sitwasyon nyo. Nicolas, please, nakikiusap ako sa'yo. Gumising ka na sa katotohanan. Hindi pwedeng maging kayo ni Janice. Alam mo yan. Alam na alam mo yan. Kaya please lang, hanggat ako pa lang ang nakakaalam, tapusin mo na ang lahat. Dahil yung pag-ibig na pinaglalaban nyo, yun ang magpapahamak sa inyo. Hindi kayo magiging masaya dyan. Nicolas, kung talagang mahal mo si Janice, makakawalan mo siya. Hindi mo hahayaang masira ang buhay niya dahil sa'yo. Naiintindihan ko ang gustong ipagawa sa akin ni Aaron dahil ayoko mang aminin, may punto ang lahat ng sinabi niya. Alam ko na may hangganan din ang kasalanang ginagawa namin ni Janice. At kung hindi kami titigil, mas lalo lang titindi ang consequences ng sitwasyon. Pinag-isipan ko ng mabuti ang lahat at sa huli, nakapagdesisyon akong unti-unting tapusin ang relasyon namin ni Janice. Nagsimula ako sa hindi pagsipot sa mga date namin hanggang sa hindi na ako madalas nakikipag-usap sa kanya. Pero alam kong kulang pa yon, kaya ang ginawa ko, niligawan ko si Paula. Masama na kung masama, pero kailangan ko siya para matigil na ang kahibangan namin ni Janice. Janice? Mabuti naman at nasaktuhan din kita. Ang hirap mo kasing hagalapin. Pwedeng next time na lang tayo mag-usap. Medyo busy ako ngayon eh. Hindi. Ngayon tayo mag-usap. Bakit mo ako iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Tanga lang ang naniniwala sa'yo oo nga pala. Tanga rin pala ako dahil naniwala ako sa lahat ng mga pinangako mo sa akin. Pwede bang mag-usap tayo ng mahinahon? Hihinahon lang ako pag sinabi mo sa akin ang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan. Ano to, Nicolas? Iwanan sa ere? Pagkatapos ng lahat, bigla-bigla mo na lang akong iiwan? At hindi na lang basta kikibuin? Huwag mo akong dadaanin sa pagbuntong hilinga mo Sagutin mo ako. Ano? May iba ka na no? Tama bang narinig ko kay Aaron? Na nililigawan mo na yung Paula na yon? Sumagot ka! Oo! Totoo na nililigawan ko si Paula. Sinungaling ka! Niloko mo ako! Pinaglaruan mo lang ako! Alam mo may hangganan ng relasyon natin, di ba? Alam mo na kahit anong gawin natin, hindi pwedeng maging tayo. Dahil maling-mali. Pwede, Nicolas! Pwede, kung gugustuhin mo lang Ang hirap kasi sa'yo, napakabilis mong sumuko. Ang bilis mong bumitaw! Kailangan kitang bitawan dahil ayoko masaktan ka. Ayokong mahirapan ka. Sa tingin mo ba madali itong ginagawa ko? Hindi Pinili ko lang na magmahal ng iba dahil yung babaeng gusto kong mahalin, kahit kailan, hindi pwedeng maging sa akin. Ginagawa ko to para sa'yo. Para sa akin? O para hindi ka na mahirapan? Hindi mo ba nakikita? Ginagawa ko ang lahat para maging maayos lahat ng sitwasyon natin. Para maging posible ang lahat sa atin. Pero paano ka gagawin yun kung umaayaw ka na? Please, tama na. Tigilan natin to. Darating din naman tayo sa puntong wala tayong ibang panggagawa kundi pakawalan ng isa't isa Hindi mo na ba ako mahal? Kahit konti. Wala na bang pagmamahal dyan sa puso mo para sa akin,
Mahal kita, Janice. Mahal na mahal. Pero mali eh. At ang mali, kailangan itama para hindi masira ang buhay natin. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Please, bumitaw ka na rin. Pakawalan mo na rin ako. Dahil yun ang tama nating gawin. Patawarin mo ako pero hanggang dito na lang tayo. Natapos ang relasyon namin ni Janice na tanging si Aaron lang ang nakakaalam. Pasalamat na lang ako dahil nanatiling tikom ang bibig niya sa lihim naming dalawa. Sa huli, hindi rin kami nagkatuluyan ni Paula dahil hindi ko kayang lokohin ang sarili ko na magmahal ng iba. Sa ngayon, hindi kami nag-uusap ni Janice. Marami man ang nagtaka pero ni isa sa amin walang nagsalita. At sana, habang buhay na mananatiling lihim na minsan sa buhay namin, nagkamali kami. Nagmahal kami sa maling tao. Mga idol, dito ko na tatapusin ang sulat ko. Malungkot man ang naging katapusan ng kwento ko, pero alam kong iyon ang tamang mangyari. Dahil hindi kayang itama ang mali ng isa pang pagkakamali. Maraming salamat sa pakikinig. Gumagalang, Nicolas.